Dahil nga 2025 na, mag-update naman tayo sa night market kung may mga bagong tinitinda. 9 PM to 2 AM nga ang oras dito. Kahit dumating ka dito ng maaga at may mga bukas ng tindahan, hindi ka rin nila pa-orderin agad. Magaling sumunod sa patakaran yung mga tindahan dito. Kung may plano ka nga mag-night market, eto yung masasarap na food na natikman namin dito. Bukod nga sa mga shopping ng Oka, ay dinadayo rin talaga dito yung mga pagkain nila dito sa night market. So, sobrang dami nga ng food stall dito. Halos pare-parehas na yung tinda nila. Mamimili ka na lang talaga kung saan mas makunti ang pila. Ang halos magkakamukha talaga ng paninda dito like holo, yung corn sweet. So first nga natin tinikman ay itong kanilang ihaw-ihaw na malakas talaga maka-attract sa tao. Barbecue nga yung binili namin dyan. Masarap siya. Yung lasa niya medyo manamis-namis at lalo nagpasarap dun sa sausawan niya suka. Masarap. Next naman natin tinikman ay itong grilled pusit. 35 pesos ang isa. Medyo nakunatan nga lang ako dun sa texture pero overall masarap naman siya. Pero yung suka nila masarap talaga. Bumili na rin ako dyan ng chicken skin, halagang 50 pesos ang isang baso. Sunod naman natin tinikman ay yung corn cheese nila na talagang pinipilahan. Itong tindahan na ito, yung may tindahang tangholo at saka sweet corn, maraming pumipila. Pero di ko bet yung tangholo. Masarap naman yung corn cheese, hindi masyadong maalat. Tamang-tama, kasi malamig dito, mainit naman itong corn cheese. Next naman namin pinilahan ay itong puto bongbong. Sobrang haba din ang pila talaga nito. Ang tagal namin naghintay dito dahil matagal-tagal din yung proseso. Ganito nila ginagawa. Pag naluto na nga nila yung puto bongbong, ilalagay nila sa isang llanera. Lalagyan nila yun ng butter, tapos kakadkaran ng cheese. Sabay papataluan ng malapot na gatas. Yan yung mga extra flavor nito. Dito nga pala ito sa The Original Mama Ed's na food stall. May tatlo nga kayong pagpipilian. Ito nga ay yung puto bongbong at bibingka at merong lechiplan pa. Ganito nga pala ang proseso nito. Habang nakapila ka, nakaka-enjoy manood. Aahunin nila yung puto bongbong, sabay irorolyo sa kinayod na niyog, sabay babaakin at ilalagay sa llanera. May mga option nga pala kung gustong mayroong toppings at kung gusto mo na may wala. May mga extra bayad nga lang yung mga ad. Sa hinahaba-haba nga ng pila at ito na't matitikman na namin. So first nga namin tinikman ay itong bibingka. Okay naman yung lasa pero hindi ito yung ina-expect ko na kagaya ng mga natikman kong bibingka. Na parang gawa sa ginalpong na bigas. Ito kasi yung lasa niya parang bread lang. Pero ang nagpasarap dito yung cheese at saka yung gatas. Next naman nating tinikman ay itong puto bongbong. Ito solid talaga yung lasa dahil may lechiplan pa sa ibabaw. Yung lasa ng puto bongbong, sakto lang yung tamis. Tapos ang nagpapatamis na lang sa kanya yung lechiplan tsaka yung gatas. Tapos syempre yung niyog na kasama, may extra flavor pa na nagpapasarap dito sa bibingka. Next naman natin ay itong balot. Yung balot para sa kanila, yung penoy para sa akin. Pag balot talaga, paborito ng mga Pinoy yan. Lalo na sa madaling araw, yung hihigop ka ng sabaw. Tapos kakainin mo ng buong isang buo yung balot. Last naman natin itong grill balot na nagtitrending. Kung sikat na nga dyan sa atin sa Manila, ay dito rin sumikat na rin sa Baguio. Iba nga lang yung pamaraan nila dito. Nilalagay nila sa llanera, tapos yung sabaw nakabukod. Yung iba daw kasi nito pag nasa balat ay naputok. Hindi natin tinikman ito pero sabi ng mga kasama ko masarap daw. Dati kasi malakas ako sa balot pero nakakain ako ng hilaw na balot. Doon hindi ko na nagustuhan ulit ang balot. At pagkatapos nga natin mag food trip sa night market, abay naghanap na nga tayo ng taxi na masasakyan. Naglakad pa nga kami ng malayo para makasakay. So paano mga tiyang, hanggang dito na lang. Bye!